Nag-execute po ngayon ng affidavit yung witness. Nagpapatunay na si Sir Joel po and si Tatay Junito is one and the same person. Hindi niyo ba po naisip, ma'am, na magtuturo na lang siya ng kapangalan para totoong maligtas yung totoong tao dito sa warrant of arrest sana? Na kumbaga ginawa niyang fall guy itong si Junito Bultron? Sa akin naman po, mas mabuti pang magpalabas ka ng may kasalanan talaga kaysa magkulong ka ng wala naman talagang kasalanan. Naniniwala din po ako Correct, dun. ma'am. Kaya, Nakulong po si sir. so dun po siya medyo natagalan kasi may proseso din po ang court. Pero darating ba siya doon sa sitwasyon na yon kung di niyo ginawa yung ginawa ninyo, ma'am? So hindi naman po tayo pwedeng mag-rely lang sa isa na nagsasabi. Exactly, ma'am. So why did you rely on that witness? Ang galing nyo, ma'am. Hindi tayo pwede mag-rely sa isa lang na nagsabi. Pero nag-rely ka sa isang nagsabi. Po sir, hindi Make po it ako make sense. Come on. Okay. Try harder. Sir, sa gabing kayo ay inaresto, pwede pong maikwento nyo ang nangyari? Ako po, hali po ako sa dagat. Pagdating ko po sa aming pinsan, may huhulihin ako po. Gibasahan po ako, sir. Pinakita po sa inyo ang warrant of arrest. Mayroon po, pero Meron. hindi sa akong pangalan po. Anong Joel Bultron alias Caroman ang nakasulat po dun, no? For the record, sir, ano ba po ang inyong buong pangalan? Junito po, Voltron. Hindi po kayo talaga to at dumaan nga sa proseso, kayo ay pumunta ng korte kung saan kayo ay nagpakita ng inyong voters registration. Nakita ko po kasi yung record ng kasong ito at pinakawalan kayo ng judge. Number 26. Sir, matanong ko lang, gaano po kayo katagal na kulong? Isang buwan, 18 days. So, napakatagal, sir, no? At nung kayo ay napakawalan na, kayo ay na-release through the order of the court. Ano po ang ginawa ng kapulisan natin? Hindi naman po kayo binalikan, hindi kayo pinuntahan, sir? Wala na po. Wala na. Parang wala na lang nangyari. May mga testigo ba, sir, nung kayo ay inaresto? So dito po kami kay Kapitan. Ano po sabi ni Kapitan? Botantes mo na si Junito na Voltron. Na hindi yan si Joel, yan si Jonito. Ganon, sabi ni Kapitan. Kap. Kayo po ay ginawang testigo, taga-identify nung inaresto po itong si Jonito. Opo. Ang sabi nila sa akin, kukunin nila, walang problema. Wala daw problema Sabi kahit nila. maling tao, sir? Tama? Opo, sabi ng pulis, patunayan na hindi yan si Joel Bulson. Ang sabi sa amin. So ang sinasabi nyo, sir, kahit kayo na ay tumayo at nagsabi maling tao yung nahahawakan ninyo, tinuloy pa rin nila ang aresto. Opo, tinuloy pa. Mahirap dito, ang sinasampang kaso laban sa inyo, sir, is murder. Walang piyansa. Walang pampiyansa po, sir. So, apakahirap. Hindi man lang nag-reach out sa inyo ang ating kapulisan pagkatapos, sir. Hindi kayo sinubukang kausapin. Natakot humingi ng nga kami, sir, paumanhin. kasi sinabi sa imo. Ako na po, sir, na si Joel Voltron. Ako yung kulala ko, sir. Sabi ko, hindi, napakot ako mag-ako na hindi ko man niyang pangalan. Alam mo bakit pinapaako sa inyo, sir? Kasi alam nila kapag mali ang kanilang hinuli sa ilalim ng warrant of arrest, pwede silang kasuhan ng unlawful arrest under our penal code. Ito nga yung kinakagalit natin, ma'am, kasi ang penalty lang sa unlawful arrest is arresto mayor, 1 to 6 months imprisonment. Eh sir, kayo nga, 1.5 buwan, lagpas, nakulong. Yan yung sinasabi ni Idol eh. Pagka walang kaya sa buhay, kapag hindi mayaman, walang pera, alam nilang walang pang-abogadong pribado, aresto lang na aresto. Diba? Magandang hapon po, Captain. Ito pong recent na nangyari kay Sir Jonito Nunez Bultron. Familiar po kayo, ma'am? Yes po sir, actually dito po ibinaba yung warrant sa akin. Kaya yung implementation po nito, actually, ang nag-implement is joint effort po ito ng Philippine Army, ng PMFC, 2nd PMFC, and over na po sa amin. So, joint operation po Joint ito. operation po siya because suspected po to bilang miyembro ng isang armadong grupo. Tama po, ma'am, yung inaaresto po, no? Opo, yun po ang ano. Ano po ang basehan ng positive identification dito sa aming complainant ngayon, si Sir Jonito Bultron? Hiningian, pinapahingan ko kasi walang may present na ID, so wala pang may present na ID. I even advised the family, yun nga po na magkuha ng identification and kung hindi may present ngayon, pwedeng i-present siya sa court. Ma'am, yung sinasabi niyo po, ma'am, na-submit niyo ba sa korte? Kasi meron po ako ditong order mula sa korte noong January 26
na Yung release mag-explain order po, within 5 days po tungkol po doon sa incident na nangyari sa arrest po ni Sir Jonito Boltron. Nakapag-comply na ba po kayo sa korte, ma'am? Paliwanag ko yan, sir. Sir, ang pinapa-explain, sir, yung tao ko, pero hindi po sila, just to make it clear, sir, hindi po sila yung arresting officer. Okay. Dahil directed kami, nag-explain pa rin yung mga tao ko, yung mga intel operatives ko. Sino po joint ang arresting officer, ma'am? ang arresting officer po is Patrolman Benedict Mojados from the 2nd PMFC. Siya po yung arresting officer natin. At the time po, ma'am, sino po ang nag-operate kasama po ng arresting officer? Yung iba-ibang unit po, including intelligence unit, iba-ibang intelligence unit dito, may army. And for the information, sir, kaya siya na pinpoint, kasi yung ating informant, ang informant po ng 507 is yung dati po siyang former rebel din po siya, sir. Okay. Si Mr. Jerome Bohol, siya po ang nag-pinpoint, kumbaga, na siya yung tao. Kasi itong sa case folder na hawak ko, sir, si Jerome Bohol po, siya, sir, ang isa sa mga witnesses doon na nag-execute ng affidavit. So siya po ang pinaggamitan nyo ng basis for positive identification dito kay Sir Jonito Boltron. Yes po, sir. Nag-execute po ngayon ng affidavit yung witness na nagpapatunay na si Sir Joel po and si Tatay Jonito is one and the same person. So may ang hawak sinasabi niyo po, ma'am, sa amin ngayon is naniniwala pa rin kayo na itong complainant namin ngayon, si Jonito Boltron, is the same person identified dito sa warrant. So, nag-ano po kami ng investigation din kasi para nga malinis din namin yung pangalan namin that we are in good faith nung na i-turn over siya sa amin at i-turn over namin sa court. Ganda kami ng investigation, paano talaga na pinpoint ito si Tatay Jonito, na ito ba talaga si Joel. Yun po, nagpa-execute po ng affidavit. So what you are saying, ma'am, through your efforts sa intel operation ninyo, you relied on what you think, what you believed was good information. Yes, sir. Based po doon sa binigay na information ng ating format, based din sa ng mga information galing sa ating iba-ibang unit po. Sir, hindi lang po yan sa amin. Hindi niyo ba po naisip, ma'am, na magtuturo na lang siya ng kapangalan para totoong maligtas yung totoong tao dito sa warrant of arrest sana? Na kumbaga ginawa niyang fall guy itong si Jonito Boltron? Bakit po may 100% reliance tayo doon sa testigo ng witness na yon? Materially interested nga siya dahil dati niyang kasama yung totoong akusado. Sir, hindi lang po kami nag-rely doon sa sarili namin investigation. Yung investigation po na yun based sa mga statement, pati rin po ng other operating groups natin with the, kasama rin po yung Philippine Army natin kasi sila yung mas may maraming information dito sa mga involved po na personalities since alleged CPG nga po sila. So ngayon, ma'am, tinatayuan pa rin ng ating kapulisan at ating Philippine Army na si Sir Jonito Nunez Boltron is the same, one and the same as Joel Boltron alias Caroman. That is based, sir, on the statement na binigay ng ating FR na nakasama ni Sir. Yes, ma'am. Let's say, di ba? Kasi nagpakita po si Sir Jonito Boltron ng kanyang voter's ID sa ating korte and the court has decided, sinabi na hindi totoo yan, na siya ay one and the same person as who is identified sa warrant. You mean to say, ma'am, that yung kapulisan natin at yung army still stands na tama yung taong nahuli ninyo? Siguro, sir, we are in good faith kasi yun yung nakuha naming information. But meron naman po silang karapatan, katulad po nitong ginawa pa, to look deeper into this. Open naman po kami sa investigation para dito, para mapatunayan natin po. Kasi kami on our part, we just did our job, and in good faith kami. Hindi naman po sa tinatayuan, sir, kasi we are basing on the investigation and the information gathered din po. Sa akin naman po, mas mabuti pang magpalabas ka ng may kasalanan talaga kaysa magkulong ka ng wala naman talagang kasalanan. Naniniwala din po ako Correct, doon. ma'am. Kaya, Nakulong po si Sir.
Yes, yun na nga po. Pero nakausap ko yan dito si tatay. Ang sabi ko nga sa kanila, mag-present din talaga sa court kung ano para mapatunayan. So, yun nga po, nag-present sila ng ano. After 1 month and 18 days, ma'am. Yun sa 1 month, sir, nandun na po yun sa kanila. Kumbaga, tapos na sa part namin yung trabaho namin since na-commit na po namin dun sa court and under na po siya ng, I think, PGMP po. So, dun po siya medyo natagalan kasi may proseso din po ang court. Pero darating ba siya doon sa sitwasyon na yon kung di nyo ginawa yung ginawa ninyo, ma'am? Yun na nga po, sir. Sabi ko nga po sa inyo, sir, we are in good faith. Hindi naman po kami talaga nag-judge agad sa kanya since isa lang po ako sa unit na humuli. At bilang in good faith kayo, ma'am, you do believe na wala kayong liability against dito kay sir? As of this time, sir, pero kung mapapatunayan po, we are willing to face the consequences kung talagang may mali kami. Ma'am, Pero kasi yung kung- order ng court has already released him for being the wrong person. Hindi po siya yung naka-identify sa warrant of arrest. Opo, siguro po, ganun nga. Pero sa amin po, sir, ang naging ano lang namin is nung hiningan po kasi ng identification, wala pong na-present sa amin. So, dun po kami kasi sa warrant na hawak. Yung inaresto nyo siya, di ba? Humingi kayo ng testigo kay Captain Pagunsan Jr.? Hindi po ako kami po talaga, ang arresting po is, Okay, so yung arresting officer nyo, tinanong si Kapitan, ito ba? ay, Si Caroman. And then, ni-negative ni Kapitan. But, you still proceeded with the arrest. into that, sir, kasi hindi ko nakausap si Kapitan and hindi ko rin po alam yung part na yan. As I've said, sir, Now that you know that part, ma'am, did something change? Now that you know na ganun yung nangyari? Na may nag-negative na hindi yan yung nakapangalan sa warrant of arrest? so hindi naman po tayo pwedeng mag-rely lang sa isa na nagsasabi. Exactly, ma'am. So why did you rely on that witness? Ang galing nyo, ma'am. Hindi tayo pwede mag-rely sa isa lang na nagsabi. Pero nag-rely ka sa isang nagsabi. Po, sir, hindi Make po it ako make sense. Come on. Okay. Try harder. Sir, hindi ko sinabing nag-rely ako sa isang nagsabi. As I've said a while ago, hindi lang po kami ang operating group. We have information. How many does it take para i-contra identification ni Sir Junito Bultron? Pinakitaan kayo ng ID, sinabi ng kapitan na hindi. Wala pong pinakitang ID sa operating groups as per information from them before nila itinurn over dito sa Ayun nga but later on, nakita nyo na hindi pala siya. So, kapitan was correct. Itong si Junito Bultron was correct. That was the time, sir. Now, ang sinasabi mo sa akin, you're still waiting to be proven na mali yung ginawa ninyo. Where it seems to me, burden mo ngayon, ma'am, to show me na totoong itong si Junito Bultron is siya yung one and the same person na nasa warrant of arrest. Otherwise, you will be facing unlawful arrest, ma'am. Because your team arrested, sir, for the purpose of bringing him to the proper judicial authorities without a proper warrant. Kasi yung warrant na to is not meant for him. It seems for you, sir, but for us, For you meron know, kami- di ba? Kasi wala lang naman kung makulong ng 1 month and 18 days. Sir, hindi po yan ang Small purpose things, natin he doon. would not have been imprisoned if he was not arrested. Maybe, sir, in the first place, oo. But as I've said, sir, nung sinuli siya ng operating group, hindi naman po nakapag-present ID, mag-present na lang sa court kasi ito turn over na namin siya sa court. So pagka ko doon, talaga napatunayan, pwede naman po kayong i-release. So arrest first. Niya na kayo. Ganun muna, no? So arrestuhin muna natin. Let's see how it goes later on, ma'am. Anyway, pagpapakita naman yan sa korte, tapos sa trabaho natin, nag-aresto na tayo. Kasi nga po, sir, may nagturo po sa kanya, sir. Kasama po nila. Grabe naman yun. Colonel, magandang hapon po. Sir, aware kayo dito sa kaso na to? Yes, sir. I already directed ang ating Provincial Investigation and Detective Management Unit and may directive na po ako sa to conduct investigation on that case. At pag napatunayan po na merong pagkakamali yung ating kapupulisan, of course, tayo naman po ay fair, they will be facing an admin case. Ano ba po ang standard ng intelligence report bago po humuli ng isang tao sa warrant of arrest? Pag nanguhuli po tayo, automatically dapat i-establish yung identity. And nakita ko naman po sa affidavit na he was identified by a witness. What does it take to show na mali yung inyong operating officers? Unang-una nga, na desisyon na po ng korte na hindi siya kasi based doon sa present niyang proof or evidence ID sa korte
pinaniwalaan na hindi nga po siya si Junito. Para sa inyo, sir, what proof, what evidence do I need to present to you para gawin mo na liable yung tao mo? Actually, sir, sufficient na yung court order na hingi kami sa korte nung order na yon at yung gagamitin namin sa investigation. And based on that, doon po kami mag-evaluate and magdi-decide po ng kaso po ng ating personnel. If this turns out to be an error in operation, sir, feeling ko an admin case is not enough, correct? Yes, sir. Di kaya yung complainant po natin, he can also file a criminal case po. Is it correct na we can start filing that criminal case now? Yes, sir. Kaya nga po ipapakiusap namin kung pagbalik niya ng Masbate and we will be asking for his contact number para po makontak siya ng investigator natin. So, we can assist him para po mag-file ng case. Commissioner Beda Epres? Commissioner, we will be asking for your assistance po sana in this case. Yes po, attorney. Alamin lang po namin kung nasaan po yung ating complainant ngayon, saan po siya nakabase. Dito po ba siya sa Manila or if he's from Bicol, meron po kaming regional office sa Legazpi City para yun po ang mag-assist sa kanya. But if he's in Metro Manila, pwede rin po siyang pumunta dito sa aming main office dito po sa Quezon City po. Sir, our complainant is based po sa Masbate, so probably we will be directing him to the nearest regional office po, no, ng ating CHR. So, Sige po sir, sige po attorney. just to clarify, ang CHR ba po ay nagbibigay ng legal representation para po sa ganitong mga kaso? Ang pwede pong maibigay ng Commission on Human Rights is legal assistance. Pwede po kaming magtulungan siya na mag-prepare ng kanyang complaint. Pwede rin po kaming mag-conduct ng aming investigation pagdating naman po sa human rights violation. So Okay. pwede po namin siyang i-assist kung gusto niya mag-file sa prosecutor's office ng Bicol, ng Masbate. Yes, yes. Pwede po namin gawin. Ang para sa akin po, hayaan na natin umandar yung administrative case. Kung ano man ang gusto gawin ng kapulisan dyan sa administrative liability ng kanilang mga tao, sige. Pero ma'am, kausap ko ang CHR, tayo po ay magpapatulong na mag-file ng kasong kriminal laban po sa arresting officers na umaresto po kay Sir Jonito Boltron. Ilalaban natin, ma'am. Opo, sir. Kami rin ay may pag-ugnayan siguro sa LGU, sa kapulisan rin doon para paniguraduhin po na hindi po kayo maharas habang umaandar po Oo yung nga, kaso. sir, basta Yun tagal po sila. yung nilalapit talaga nila, attorney, yung seguridad daw po Oo. nila. Opo. Mapaniguraduhin po namin yun, ma'am. Schedule na Oo, po natin please. yung pagpunta po ninyo, ma'am, sa CHR, sa Commission on Human Rights. Sasamahan po kayo ng reporter ni Senator Raffy. Opo.